OMG. I just realized, nung kagagawa ko, nung swapping ng destiny, ng soul, ng life, meron palang swap sa relationship na darating sa'yo na isang may purpose dito sa mundo. Kaya mag-ingat sa pipiliin na partner. Be observant and vigilant. OMG, may nauna kasi. Paano ko nalaman? May nauna kasi, tapos may na-realize ako. Ano kayang meron sa taong to? Na parang may pinapakita ang Diyos at yung pangyayari at yung sitwasyon na siya, tapos may dumating na parang siya. Pwedeng sabihin mong kaedad. Tapos pwede mong sabihin same. Pero magkaiba ng OMG! Destiny swap ng pagiging partnership. I'm really curious. What's with that person na bakit dinidestiny swap nila siya? I'm not talking about myself. Pati yung tinulong niya at pati yung presentation itself. OMG! Para lang ba sa information on observation to or pati ba sa totoong buhay kung anong magiging partner mismo? For you for sure. Pero for myself, I'm not sure. Hindi ko alam mararamdaman ko. Nawiwirduhan ako mostly. Na hindi ko alam mararamdaman ko. Kasi hindi ako handa dito eh. Ano kayang meron sa taong yun? I'm really is curious. Past life na relationship na na-reincarnate, pwede? Or sabihin mong, OMG, parang lumalakas. OMG! OMG. Willing silang kunin yun. Pero for sure, siya. Nagdadalawang isip siya. Sabihin ko nang who is that masculine, divine, that will be partner with me or you if you are feminine na watching to or has a purpose in this earth na magiging example ng isang feminine and masculine divine. Kaya kung may dumating sa buhay nyo na pag single ka bilang isang babae or lalaki na awakened, tapos may nagparamdam sa inyo na parang nagpakilig, nagpa-spark, be observant and vigilant. Kasi merong darating na magkakapis sa taong yun. Yung unang-unang darating sa buhay nyo, siya yun. Na magpaparamdam ng kakaibang spark sa damdamin, sa feeling, sa isip na kung bakit lagi mong iniisip yung taong yun. Na nakikurious ka, kahit malakas ka. Kasi may deceive na darating. And pipili ka sa mga taong yun. OMG! So sa Ascension, yung una ang una, second yun, sino ang third? Sabi may dumating na message sa akin is the best na darating sa buhay mo is yung third person. Sino kaya yun? I'm so excited with the result. Doon ako na mas na-excite. Dapat alam niyang mag-approach. Kasi hindi ko talaga siya i-approach. Parang dapat bilang isang lalaki, siya ang unang mag-approach. Pero itong message na to is sa atin na awakening, ascending, and may nalalaman beyond more. Kasi baka ang mapunta sa'yo na makikipag-relationship sa pag single ka or single mother or single father or naghahanap pa ng destiny mo or in relationship na malapit ng maghiwalay. Pag kayo na in relationship, malapit na maghiwalay or in chaos yung relationship kahit hindi naghiwalay, kayo ang unang-unang gagawa ng paraan. Kaya kayo ang na-awaken. Yan yung destiny nyo, yan yung purpose nyo. Kayo mismo ang gagawa at mag-step forward. Take that purpose
And of course, add God in that life kasi siya ang mag-guide kung paano iaayos yung relationship. Kasi both, kaya nga in chaos yung relationship nyo. Diyan sa partnerships, diyan sa marriage. Kasi hindi nyo alam kung paano i-approach ang isa't isa sa emotional connection. Kaya in chaos, ikaw ang unang gagawa. Pero sa aming single, pag ako or sila na babae, dapat lalaki ang marunong unang-unang mag-approach at sasabihin yung feelings niya, yung connection na nararamdaman niya sa'yo. Pero sa tingin ko may part din tayo na babae. Kung nakita naman nating trying its best to gain your attention, well, for sure, tulungan mo. Kasi nakikita mo nga yung effort. At least may makitang effort. Pag wala, ibig sabihin, may interest yun. Pwedeng may interest or nahihiya or hindi marunong. At least meron yung effort na tinatawag nila. Who is that third? Pero depende naman. Kahit first, second, third, basta makita mo yung ano na yun, yung effort, yung respect, honesty. Kasi mostly napapansin ko, ako nagtatanong kung bakit ganun ang reaction nila at bakit ganun ang kuwan. Weird. Ako ang babae, ako ang naging lalaki. Gosh. Ganun talaga. Pag tayo ang nauna, tapos ganito na, hindi sila marunong. Na, siguro hindi rin nila naintindihan kung ano magiging reaction mo, anong magiging kuwan mo, kung sila ang una or ganito. Kaya the best way na yung alam nila, basta sabihin nating may effort. Wow, both naman may effort. Pero yung effort na makikita mo, meron talagang interest na makilala ka, yung hindi yung interest na may nakikita lang siya sa'yo na magiging ano sa materialistic world. Dapat pati yung connection with spiritual. Kasi magiging ano mo yun partner forever. Magiging katuwang mo para i-resolve yung mga problem na darating from spiritual, emotional, mental, and materialistic world. Diba ganun ang hinahanap natin? Kaya, way more yung darating na represent ng sarili nila sa'yo. Weird. Destiny is real. Na pwedeng same energies sila to present themselves, pipili ka na lang. But, hindi lang naman 3 taong yun, marami. Kasi, sabihin ko nang before, maraming nagpakilala, pero ngayong ascension, nag-advance din. Pangalawa na to, na nagpakilala. OMG! Another episodes. Kaya kayo, singleness, na katulad ko, na nag-a-advance, way more better who you will choose. Kasi lahat sila is copycat, but different kinds of personality. Na dapat makilala mo muna sila. Kasi ang manifestation ko is kung oo, igagrab ko yung purpose na yan para maging example as you want God in a relationship to play that divine feminine and divine masculine. Dapat yung divine masculine na yun is siya ang mag-go forward para ipakilala ang sarili niya sa akin. Isa yung points of effort. Hindi yung ako, kahit bata yun. Kasi, or matanda, or ka-age. Ang medyo mahirap is, kunwari ako ang matanda, tapos bata yun. Parang ikaw pa na mas matanda ang gagawa ng effort. Hindi, lalaki ka pa din, bata ka man, or ka-age mo, yung gusto mong, yung interest mo na magiging partner, dapat marunong ka pa rin mag-effort. Kasi kung hindi, may nakikita ka talagang interest through materialistic world. At yan ang iniiwasan natin. Alam ko, yun din iniiwasan nyo bilang isang lalaki. OMG. Itong second na to, wow, nag-effort pa siya galing sa ibang lugar na dumayo. And magka-age sila nung una.
Pero sa tingin ko, itong part na to is this one. Giving you information na kung sino ang dapat karapat dapat sa inyo. Na tignan nyo. Yung hindi kayo sasaktan. Pwede kayong masaktan, pero marunong siyang pag nagtampo ka, marunong, or nagtampo kayo both, marunong pa rin kayong iayos yung relationship niyo sa bawat isa, na hindi katulad ng in chaos na pag nagtampo talagang wala ng pansinan, wala ng usap-usap hanggang maging cold yung relationship. Gosh, anong next na message about this divine and masculine? Kahit hindi man mangyari sa akin, pero kayo na magiging example ng divine masculine and divine feminine on relationship or marriage na gagawa ng pamilya na magiging example. Palala ulit, pag nandiyan ka na sa relationship, marriage, bilang sa babae or lalaki, ina or ama, ikaw ang unang magpapakilala nung ascension, kasi ikaw ang unang nagpakilala sa sarili mo. And ask help from God. Siya ang magdadirect kahit mahirap yan, kayanin mo yan. Kasi yan ang pinili mong partner sa marriage na yan. Nakakaiyak talaga kasi andun ka na. Sa loob nga ng pamilya mga magulang mo at mga kapatid mo, mahirap din talaga, nakakaiyak. Na binanggising na tao, may gusto ko lang i-correct, may gusto ko lang i-share. Sasabihin nila, ano yung pinagsasabi mo? Kaya yan. Kasi, ang kaakidap ng hirap na yan, kahit ilang years, 2 years, 1 year, 3 years, para ma-introduce yung ascension na yan, shift of chaos to became a happy family, ending family. Sa huli, yung suffering na yan, may malaking kapalit na maganda. Sa magulong mundong to. Nakikilig ako para dun sa divine feminine and divine masculine. Kasi ako, 50-50 ako sa akin. Parang naintindihan ko lang na i-introduce yung mga iyon para sa message na to. At baka may ma-inspire na nakaparinig dun sa kwento at message. Then, biglang may na plant na seeds magbubloom soon. Good luck sa feminine and masculine divine na magiging example ng buong mundo. Good luck sa atin. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share sa comment. We all need that one. Minsan sa comment ka nga matututo din yung mga message nila. So, additional, more elaboration, kasi ngayon ko lang din na-realize at nakuha yung message na kung bakit, kahit nag-healed ako, kahit gusto kong takasan. Excuse me. Yung projection ng mistakes nung mga nauna, like generational blood relationship na napinili na naging unsuccessful dahil sa pagiging karmic. Kailangan pala talagang partners natin is karmic. Bilang isang chosen ones among the chosens. Yung may mission sa mundo para maging example na pwede, kaya. Kasi meron yung topic ko doon sa kabilang channel ko, which is, or dito ka lang din nilagay na, ang mundo, baka ko may papasok, ang mundo ng spiritual and physical ay nag-combine. So, spiritual world of, sabihin mo ng goodness, and spiritual world of anong kasalungat ng good. Bad or evil, sabihin mo ng. Kaya, yun yung isang hindi natin naiintindihan. Tayo ang number 1 na magiging example ng love na mabubuo between the good and bad. Kailangan nating tanggapin yun and gamitin ang kailangang resources para mapaibig. Natatawa ako. It's so awkward. Excuse me.
a different kinds of love story sa mga tao na pwede siya. Kahit sabihin mong hindi ka handa, nandun na sa mistake na desisyon, bilang isa, bilang ikaw, sabihin ko na, sinabi ko din sa una, na awakened, enlightened, may mas nalalaman beyond more. Kasi nga, sa pag-awaken, enlightened, doing your shadow work, mirroring, or healed, sabihin mo na your pains and traumas, darating din talaga sila. Depende kung i-accept mo or hindi. Or, magiging single ka. Kahit iwasan natin yon, hahabulin ka. Kasi yun yung isa sa purpose pala. Ako din, I have to accept whether I will gain a partner or single, or para sa message lang to na kayong mga gusto magkaroon ng relationship. Kaya para maging successful yung purpose na yan, again, add God for the guide, direction, lead, para magkaroon ka ng unconditional na ma-understanding, patient, para dun sa relationship new together. Kasi sino ang pinakamalakas mag-adjust, mag-intindi? Ikaw. Babae ka man or lalaki. And you introduce it to your partner. I-pray na lang natin na yung ano is, oo, ganito, ganyan, pero magiging not too much headache. Nararanasan na nga natin sa pamilya na parang hindi tayo bilong sa pamilya, tapos ito pa, pag magkakaroon ng partnership or marriage partnership, kailangan talaga nating, kaya ito, nabibigay ko yung ganitong messages para mas maintindihan natin. At para meron ding balance sa relationship. Sabi nga nila sa kanta ay pag sa physical, yung pangit para sa maganda, yung maganda para sa, o yung pag-uugali na lang. Yung mabuti para mahawaan niya yung, di ba? Parang ganun yun, or ganun na rin yun. Yun yung hindi natin naintindihan noon pa hanggang ngayon. Kaya tingnan nyo si Adam and Eve na medyo sabihin mo ng karmic yung relationship nila kasi instead they will be accountable, help one another, but they throw the blame with one another. Pero sa bagay, hindi sila naipanganak para lumaki, pero directly adult. Kaya hindi na-introduce sa kanila yung tamang respect, loyalty, honesty sa isa't isa at ganito ganyan. Parang yung nauna muna is magparami sila hanggang na-introduce at ma-evolve yung education until naging, modernization. So, deep knowing to sinasabi ko. Na parang hindi ka panipaniwala at kapanipaniwala. So, gosh, task at or purpose pala yun. Hindi natin maiiwasan. Kaya meron yung parang condition, parang condition din yun. Na meron yung binigay kong 6 or 7 na pwedeng 4 doon or 3.5. Dapat nandun sa parang yun na lang ang panghahawakan. Yung rules. Rules ba yun? Oh yeah. Para makita sa yung partner. And bakit kailangan nating mag-shadow work, mag-accountable, mag-heal, para makakonsentrate at focus sa purpose na yun. Spirit knows na kahit hindi nila nakita yan, yung relationship na yan, kasi ikaw nga ang magiging unang example. The chosen ones among the chosens. We are all chosens all over the world. Pero meron talagang kakaiba ang purpose dito sa mundo. Sabihin mo nang katulad ng sabi sa Bible na 144k personals, and that 144k all over the world is, sabihin mo nang per country may 144k thousand.
And yun ang hindi naintindihan ng iba kaya papalit-palit sila ng partners nila. Na naghahanap sila ng perfect. Na paulit-ulit lang naman na nagpro-project na karmic yung relationship. Kasi baka isa sila doon sa talagang makikipag-relationship sa karmic. Yung magbibigay ng pagbabago at example sa iba na pwedeng makipag-relationship sa. For sure, yung nabibigay ng mga messages, yung spiritualist, yung tarot readers, etc. Hindi alam to. Parang alam lang natin is narcissistic traits. Meron. Everything is possible to God. Yung narcissist na yan, mai-inlove sa. At ito try niyang baguhin yung sarili niya kahit hindi perfect. The ultimate love na tinatawag nila. Nakikilig na. Ewan ko ba, natatawa na. Nung nalaman ko ito, OMG. Hay! Kaya may sinabi kong destiny swap or partnership swap kasi maglalapag yung yun yung universe or God mag-aano sa ng pagpipilian. Sangan. Pagpipilian, din ikaw nang bahalang pipili doon sa napili mong roles na karakteristik ng magiging partner mo bilang isang babae or lalaki. Gosh, for sure magiging reading na naman na pupunta sa ano natin is about ush! Promise, napunta ako sa yung feeds ko, pagbukas ko yung about love, parang nag-a-advise. Ish! Parang na ako nag-a-advise din sa inyo. At yung mga makakasalamuha mo, katulad ng kwento ko, gosh! Buti na lang, strict tayo sa natin na dapat silang unang magpakilala ng kung anong gusto nilang hindi lang tingin-tingin dyan. Kahit alam ko yung meaning ng tingin, ay, hindi ako, papatol, basta, dapat merong, kahit kunting, encouraging confidence na, hi, hello, manliligaw sana ako, parang ganun, hush! Pero parang mas pipiliin kong maging single kung wala talaga yung na yun. I'm just protecting sabi ko nga, kung na-reincarnate ako pa ulit-ulit, ay, feeling ko na pagod na ako. Meron ako nung feeling ngayon na pagod na pagod. Tapos ngayon ko lang naintindihan yung purpose na yan. Kaya ito, nagsasalita ako. Through experience din siguro yung iba ng paulit-ulit na reincarnation. So, para mas maintindihan nyo ng konti yung sinasabi ko, punta kayo sa kabilang channel ko, English lang kasi yun. And ipipin ko na lang sa comment section. Mas deeper po yun. Na hindi mo alam kung totoo bang nangyari talaga yun or hindi. Pero ako, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako basta-basta magsasalita kung hindi ko naman napatunayan yun or hindi paulit-ulit na binabagsak na message sa akin. Para kasi siyang vision or pag-alala or parang yung na amnesia tapos biglang naalala. Gosh, kahit yung yung identity mo dati, and bakit naging andito ka ngayon? Nung nalaman kong ganun nga, nakaka-awkward din talaga na parang hindi ka maniniwala ka pero paulit-ulit na bumabalik. So, no choice, haharapin natin yun. So, for sure, maraming mag-iisip ng or 7-Eleven. Pero, everything has its own mysterious way na tinatawag nila. Gosh.
OMG. Buhay nga naman. Kung kailangan nating ma-experience din yun para sa messaging na to, bahala na. Go with the flow. Kasi, yun din kasi yung nakikita ko kung bakit, ano kaya tong pabalik-balik na gusto nilang, na, parang may nabavibe akong energy na, ikaw pag-asa, ikaw ang ikaw yung, oh my gosh! Na parang, babagsak yung mundo. Na ayoko. Sa sinasabi ko naman sa sarili ko. Ikaw ang pag-asa para sabihin yung itong feelings namin. Ito yung, gosh, akala ko yung pinupunta nila is, wow, meron akong perspect na, kasi gusto ko talagang i-pursue yung tumulong para mag-heal and i-mirror ang sarili. Pero iba yung sinasabi nila na, ikaw ang pag-asa, ikaw yung para gumising yung mga para sa amin. Yun yung mga gustong sabihin nung mga, wag na nga nating iwasan yung na yun, karmic. Or twin flame. Kasi yung pagkakaintindi ko naintindihan ko deeper is, twin flame is kasalungat mo. And sila din kasi ang nagtuturo naturally as narcissistic or toxic personals na maging malakas ka through their own ugali. Walang kuryente. Ano ba yan? Yung appliance, buti na lang may AVR. Na dahil doon sa observation mo, lumakas ka. So, ang next na hihingiin, kasi parang tumulong din sila, please, tulungan mo din naman kami. Parang ang lakas-lakas talaga ng na-vibe na energy na kami din, please, tulungan mo na iparating sa kanila na we needed also love. We needed also care. We needed also. Kaya ito, nakuha ko yung message na to na, yes, tayo ang mag-a-adjust para makipag-relationship na kung bakit ang bigat ng problema sa loob ng relationship kung andun na kayo. Na bakit ako nagkaroon ng ganito na ka-partner? Kasi meant to be na andyan. Nothing is coincidence. Siya yung naging ka-relationship mo. Parang turuan na lang natin yung mga anak natin kung paano ang gagawin ng isang asawa na babae or lalaki, pag anak natin is babae or lalaki, maging ina and ama sa mga anak, and pag nagkaroon sila ng karmic relationship, hindi lalong sirain yun, kundi i-advise, i-motivate, tulungan sila. Kaya na sa isang pamilya, example, or trabaho, lahat karmic, pero may kakaibang na-insert. Sa pamilya, lahat nagkakaisa, pero may naiiba. Nagkakaisa na ang tingin sa hindi maganda is mabuti, or nagkakaisa na sa kabutihan, pero yung isa, to give a good example, napatunayan ng bawat isa na kaya nilang magbilong sa isa't isa. That's the balance itself. For them to ascend also. Those who are, kaya merong naturally, bata pa lang, marunong ng, sabihin natin, humatay. Marami tayong narinig dyan na documents and stories and news na hindi lang dahil sa reincarnation, pero nature talaga pala niya, kasi nga that's who or he or she is.
nature niya as, sabihin na nating demon. Kasi andito na tayo. As kunwari, ako anghel. Nandito na ako sa lupa. So, ibig sabihin, lahat na lang ng anghel sa spiritual world is sa mundo ng Diyos. Is andito pala. Pero pati yung other side, which is the demon and his demons, angels, andito pala din dito nakisalamuha sa mundo ng human. Parang contract ng boss. God and to give chances to one another. Meron maraming successful relationship dyan na nature niya karmic, pero nagbago dahil sa pagmamahal niya sa taong yun. Meron lang talaga yung hindi natin naintindihan yung pangyayari na yun. Itong purpose na to at hindi kinaya yung pressure ng problema sa loob ng relationship. Kaya ayun ang nangyari is end of the relationship. Naghiwalay, ganito ganyan. So i-accept natin. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Nagpa-apekto tayo sa pagiging karmic, pagiging toxic. Kailangan mangyari yun, meant to be. Para intindihin lang din yung nature nila. Na para sa huli is ma-introduce din sa atin yung kabutihan na yan. Now we always is being forgiven. Nung nalaman natin ganun, di ba gumagaan? Naramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos sa forgiveness na yan. So, doon lang ako sa message na yun. Na ito, sana naintindihan natin a different kinds of revelation na supernatural, ano pa, kakaiba. And marami din naman kasing tinanggal na very supernatural na mas kakaiba pa sa Biblia. Like the Book of Enoch. Kasi ang rason nila is hindi ka panipaniwala, ganito, ganyan. Kung hindi sana nila tinanggal yon at nagbibigay tayo ng messages na ganito ngayon, medyo marirelate ka. Pero meant to be actually then. For the evidence that God really exists. This thing exists. Etc. exists. Evidence. Share. Subscribe. See you again in my next videos.